Muli isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po ng maga sa bawat isa. Mga kaibigan, ang ating bigyan pansin po ngayon ay dito po sa Maawit 34:6 aking babasahin. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila iniligtas sa hirap at dusa. Sa English po, in my desperation, I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. May God our more blessings upon reading His Word. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mapagpapala. Salamat sa lahat-lahat naming tinatangkilik na sa iyo nanggaling, Panginoon, dahil ikaw ang source of everything. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalwatian. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, pagligtas. Amen and amen. So, mga kaibigan, dito sa ating bigyan pansin ngayon, basahin ko muna sa muli sa English at Tagalog. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. In my desperation, I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. No? Sa Cebuano, mga kaibigan, ito po, kining alaot, misangpit sa Ginoo, o gitubag siya, o giluwas gikan sa iyang mga kalisdanan. So dito, mga kaibigan, unang-una dapat napakaganda na malaman natin na ano man yung ating challenge sa buhay, ano man sitwasyon natin sa buhay, saan man po tayo, wherever we are, o kung ano man yung mga nagpapalungkot po sa ating puso, dapat hindi yan makabigay ng stress sa atin. Dahil kung makabigay ng stress sa atin, tulad sa naano natin sa Travers po kanina, na ang malungkot na puso ay, o kaya bagbag na puso ay makapagpatuyo ng ating mabuti. Ngunit ang masayang puso ay napakaganda, ang resulta sa ating katawan. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, ang ating emosyon ay nakaapekto sa ating katawan. Kaya, ayon sa mga mga eksperto, dapat magandang masaya tayo. So, ibig sabihin na mayroon namang panahon para sa lahat. Sabi sa Ecclesiastes, may panahon na masaya tayo, may panahon na malungkot tayo, may panahon para sa lahat. Pero ang ano lang doon, halimbawa, mayroong mga mahal natin sa buhay na nagkaroon ng napakatinding problema, siyempre malungkot tayo. Pero hindi na sobra. Ibig sabihin na mayroon lang siya. Kasi lahat po na sobra ay masama. Kundi parang tanggapin po natin ang buong puso at saka siyempre gawin natin ang magkakaya po natin. So, kaya ito, mga kaibigan. So, halimbawa na scam, kasi napakahirap yung kuha ngayon dahil may mga daming scammers. So pag halimbawa na scam, ang pinaka-technique lang po kasi dyan, ang sabi ng mga expert din po ay, so halimbawa mayroong nag-alok sa iyo na ganito, ganyan, halimbawa lang po ay 100,000. So pag halimbawa wala tayong 100,000, so siyempre mahirapan siya makumbinsi. Kung mayroong naipon, wag na, wag nang isugal doon, kasi yung mga savings ay for, parang tinatawag niya contingency fund, kung halimbawa magkaroon ng napakatinding problem. So yun, so yun, mga kaibigan, ang dapat natin. So wag yung mangutang pa tayo para isugal doon, mahirap na. So kasi napakaganda yung, pero bago yan, so dapat may prayer tayo na sa umaga pa lang. Hingi na tayo ng guide kay Lord na ilayo tayo sa kapamakan o kung ano pa man. So kung mayroong ganun, so panatag po tayo dahil mayroong tinatawag na divine intervention. Kasi po, mga kaibigan, ang hindi natin makikita, nakikita ng Diyos. Ang hindi natin alam ng Diyos. So kaya napakaganda na magkaroon tayo ng divine intervention, divine guidance divine guidelines o divine guidance. Dahil, siyempre siya, all-knowing po siya.
So kaya napakaganda pag malaman natin mga kapatid ang ganung bagay, no? Na si Lord ay nandyan sa atin, nakatingin po siya, no? So wag natin kalimutan po na God is watching us from a distance. So napakaganda, no? So dito sa mga gabay, mga kaibigan, ating tatandaan na ang pinaka-perfect na guidance ay mula sa ating Panginoon. Di ba mayroon tayong mga guidance counselors sa school o kung saan man, no? Mayroon mga guidance counselors. Subalit, mga kaibigan, napagaganda na malaman natin ang pinaka-the best pala na counselor ay ang ating Panginoon. No? Ibig sabihin niya, yung divine guidance. No? So, napakaganda pag yan po ang ating matutunan, mga kaibigan. No? Napaka-the best. No? Pag yan po ang ating malaman. No? So, alalahanin natin na God is perfect. Pag ano man yung ating hingiin, it will guide us. So, yan.